Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nitong Lunes, August 12 na magpapatuloy ang panghaharas ng China sa mga aerial patrol ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, posibleng mangyari ulit ang mga katulad na gawain ng China bilang isang continuous pattern na binigyang diin nito na ang pinakahuling paglabag ng China sa himpapawid ng Pilipinas ay may tuturing na paglabag sa mga karapatan ng sambayanang Pilipino. Gayunman, hindi anya ito nakababahala dahil mananatili lamang umano ang China sa kanilang naratibo na walang suporta mula sa pandaigdigang komunidad. We have to expect na ito ay continuous pattern na gagawin ng China laban sa atin. No? Ito ay continuous na struggle for presence and for assertion of sovereign rights in the area. So you will have to expect these things to happen. All they have on their side is brute force, no, and strength and might, and that's what they're gonna do. Hopefully, they listen to reason and heed the appeals of not only the Philippines but other countries to temper their moves and act in accordance with international law. No? Hataw Balita ngayon. Kinwestiyon ng ilang mambabatas ang tila pananahimik umano ni Vice President Sara Duterte tungkol sa harassment ng China laban sa hukbo ng Pilipinas, kaugnay pa rin sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni House Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V na nakabibingi ang katahimikan ng pangalawang Pangulo. Sinabi rin ito na dapat ay mahal natin ang Pilipinas ang Pilipinas ang kampihan ni VP Duterte. Dagdag naman ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adiong, mahalaga ang posisyon ni VP Sara tungkol sa malalaking isyong ito bilang hawak nito ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang kampo ng pangalawang Pangulo tungkol dito. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI na handa ang ibang mga private hospitals para tumanggap ng mga leptospirosis patients. Sa panayam kay PHAPI President Dr. Jose De Grano, sa ito ang balita kahapon August 12, sinabi nito na maaaring mag-expand ang mga pribadong ospital kung kinakailangan. Sa gitna ito ng pagtaas ng mga bilang ng mga nagkakasakit ng leptospirosis dulot ng mga naging pagbaha nitong mga nakaraang linggo. Pinangangambahan naman ng marami ang kakulangan ng medical staff at kama sa mga ospital gaya na lamang sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI kung saan ginagamit na ng ospital ang kanilang gymnasium bilang extension ward para naman sa mga pasyenteng magkakasakit. Usually naman po ang pinapadala natin sa mga sa NKTI, sa San Lazaro, yung medyo seryoso po ang sakit, ano. Pero yung pong mga mild symptoms po, kaya naman po yan ng mga ating mga ospital, especially kung yung ospital naman po ay meron pong dialysis services, no. At pwede naman po nilang gawin yon sa ating mga ospital. Hataw Balita ngayon. Tanaw na ang unahang bahagi ng lumubog na motor tanker Jason Bradley sa Maribeles, Bataan. Resulta ito ng nagpapatuloy ng na-siphoning o pagsipsip ng langis na karga ng nasabing barko. Ayon kay Philippine Coast Guard Lieutenant Commander Michael Jan Encina, nakatakda ng hataki ng MT-KR Jason Bradley patungo sa tabing dagat para ituloy doon ang pagsipsip sa natitira pang diesel na karga nito.
Samantala matapos makagamit ng tubo na hihigop sa dalang industrial oil ng motor tanker Terra Nova, inaasang sisimulan na rin ang siphoning operation para rito ngayong araw, August 13. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni Senate President Francis Cheese Escudero na wala silang balak bawasan ng mga holiday sa bansa. Nauna nang sinabi nito na umabot na sa mahigit 1 buwan ang idineklarang holiday sa Pilipinas. Pero paglilinaw ng Senate President, di nila ito babawasan kundi lilimitahan o iiwasan ng madagdagan pa. Ang tinutukoy ani ng Senado ang mga panukalang mga holiday sa mga munisipalidad. Ito ay bunsod na rin sa rekomendasyon ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma dahil sa umano'y nakakaapekto na ang maraming non-working holiday sa productivity ng bansa. Hataw Balita ngayon. Pinagbabawalan na ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang sinumang pulis sa pagdadala ng payong para sa kahit kaninong very important persons o VIP sa anumang pagtitipon. Ayon kay PNP Chief, gusto niyang maibalik ang dignidad ng mga pulis, kaya hindi na niya papayagang maging alalay o animoy bodyguard nino man ang mga ito. Dagdag pa ni General Marbil, hindi ito bahagi ng trabaho ng mga pulis at dapat anyang irespeto ng lahat ang uniformeng suot ng mga ito. Matatandaang noong Hunyo ng paalalahanan ni General Marbil ang mga tauhan ng PNP na ituon ang panahon sa pagpapanatili sa public safety at hindi sa pagbibigay ng serbisyo sa sinumang mga pribadong individual. Hataw Balita ngayon. May good news po para sa mga motorista dahil epektibo na po simula ngayong araw ng Martes, August 13, ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay po sa magkakaiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, mababawasan ng piso at 90 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng tapya sa presyo na 2 pesos and 45 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Ipatutupad naman ang rollback na 2 pesos and 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Hataw Balita ngayon. Gagawaran na ng Malacanang ngayong Martes, August 13, ng pagkilala at incentives ang mga atletang Pinoy na lumahok sa katatapos lang na 2024 Paris Olympics. Ayon kay Chief Presidential Protocol and Presidential Assistance of Foreign Affairs, Richelle Quiñones, inaasang darating mamayang alas 6 ng gabi ang Pinoy Olympians sakay ng isang chartered flight. Matapos silang i-welcome ng kanilang mga pamilya, sunod na magtutungo ang mga atleta sa Malacanang para sa isang dinner kung saan gaganapin rin ang awarding ng presidential citations at cash incentives. Bukas naman, August 14, magtutungo ang mga atleta sa Aliw Theater para sa isa pang welcoming ceremony. The way the peg for it, I think, from the organizing committee is that we want it to be a hero's welcome, and it's very much focused on them and what they've done to honor the nation. There will be an awarding ceremony at the palace to confer certain awards that the president has the right to give. Nilinaw ng Cotabato City Police Office na hindi grenade throwing incident ang nangyari sa isang establishmento sa Barangay Heights 13 nitong Sabado, August 10. Ayon sa pulisya, malabo umanong maging grenade throwing ang pangyayari dahil nakakabit pa ang safety pin ng naturang granada at nagawa pa umano itong hawakan ng dalang individual na nakakita nito sa taas ng bubong ng kanilang pinapasukang establishmento. Dagdag pa ng pulisya, wala umanong CCTV malapit sa lugar, kaya patuloy pang isinasagawang investigasyon kung sino ang posibleng nasa likod ng natagpuang granada. Hataw Balita ngayon.
Hindi lang ang pamosong Lion's Head ngayon ang isa sa pwedeng dayuhan sa Cannon Road dahil ngayon ay pwede na rin mag-stopover sa Biodiversity of Love mural na binuksan sa Cannon Road. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita ngayon. Good news sa ating mga kasangbahay para sa nagpaplanong bumisita sa Baguio City. Maliban sa magagandang tanawin, malamig na klima at pamosong Lion's Head, may bagong Instagrammable na atraksyon na binuksan sa Cannon Road. Ito ang Biodiversity of Love mural. Nagpapakita ang proyektong mural sa kabaan ng makasaysayang Cannon Road ng biodiversity ng Cordillera, partikular na ang mayamang flora at fauna ng rehiyon. Tulad ng Philippine Eagle na matatagpuan sa Apayao, ang Raffles Sea Flower na matatagpuan sa kagubatan ng Kalinga at Apayao, at ang Kalaw Ibon o ang Philippine Hornbill. Kabilang na rin ang ilog at iba pang daluyan ng tubig, ang mga bulaklak at ang mga hagdang-hagdang palayan ng iba't ibang lalawigan ng rehiyon ng Cordillera at iba pa. Kaya naman ang tourist guide na si Mang Jetro Carantes ipinagmamalaki ang kasaysayan ng mayamang flora and fauna sa rehiyon. Magiging malaki ang tulong nito in such a way that, of course, the more tourists, the more visitors come to Baguio. When they travel to Baguio, of course, our services will be engaged. And once ma-engage ang services namin, we will be asked to entertain them, to meet them. Of course, that would mean, income. May habang 35 meters o 120 feet ang nasabing pasyalan at simula pa lamang para makumpleto ang halos 1 kilometro mural na ipininta ng mga miyembro ng Sinagi at Baguio Educators Artists Guild. It's also part of our project to advocate biodiversity, no? So, ang isang napaka-importante talagang tourism resource natin ay our environment. So, let's advocate for responsible exploration, let's advocate for preservation and conservation of the environment. As I've said, it's still a work in progress. Lalong pagagandahin pa natin yan as the days will progress. And hopefully, madugtungan yan hanggang sa end nito. And then, the good director of DPWH, nasabi niya na gusto nilang maglagay din dun sa entrance sa Kampan, Baguio. Inilagay ang mural sa kaaba ng Cannon Road bilang gateway sa rehiyon ng Cordillera at magpapakita ng higit pa sa biodiversity ng rehiyon. So we chose a place na talagang maganda yung view. At ito nga yun, napili natin. Nagkakaroon lang ng delay. On the part of the city naman, we have allotted 5 million for the development, yung site development. This is actually one way of bringing the best in our people here in the city of Baguio. At I think yun ang talagay ko ang pinaka-importante rito. Of course, as they perform and do their work for our city, it really brings out not only the best in them, but also we can demonstrate how good our people here. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Patuloy ang pag-atake ng Israeli Army sa Khan Yunis, timog na bahagi ng Gaza, habang libu-libong Palestino naman ang tumataka sa lungsod ng walang tubig, pagkain at tirahan. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Tinatayang hindi bababa sa 25 Palestino ang napatay sa buong Gaza sa nakalipas na 24 oras dahil sa patuloy na pag-atake ng Israeli forces sa Khan Yunis. Ayon sa Palestinian Central Bureau of Statistics, nasa 1.8% ng populasyon sa Gaza ang nasawi mula noong October 7, 2023, kung saan 75% ng mga nabiktima ay edad 30 pababa. Tinatayang hindi bababa sa 39,000 residente ang napatay at 92,000 na sugatan sa kasalukuyang digmaan ng Israel laban sa Gaza. Kasabay nito, libu-libong Palestino rin ang napilitang tumakas sa syudad ng Khan Yunis, habang patuloy ang pag-atake ng Israel forces sa nasabing syudad. Karamihan sa mga lumilikas ay natutulog sa mga bangketa at kalye na walang pagkain, tubig o tirahan. Inaasahang mas lalong lalala pa ang tensyon sa gitnang silangan sa mga susunod pang mga araw.
Kaya't nananawagan ng Hamas sa Estados Unidos, Egypt at Qatar na magsumiti na ng plano para ipatupad ang panukalang tigil putukan na isinulong ni United States President Joe Biden sa halip na magdaos ng iba't ibang klase ng negosasyon upang talakayin ang mga bagong panukala para sa Gaza. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ang mga magulang ng Southport stabbing victim sa publiko na itigil na ang nationwide riot sa United Kingdom. Itong mahataw na balita ni Miguel Ray De Leon. Hataw Balita ngayon. Kabilang si Alice De Silva Gia, 9 na taong gulang, sa 3 batang namatay sa isang pag-atake sa seaside town ng Southport 2 linggo nang nakararaan. Sa libing ng kanilang anak, nanawagan ang mga magulang ni Alice na itigil na ang nationwide riots na ginagawa sa United Kingdom na pangunahing nakatarget sa mga migrante at Muslim. Sa kasalukuyan, mahigit sa 900 individual na ang naaresto habang 400. 66 naman ang kinasuhan dahil sa kaguluhan. Bunsod ang nangyayaring kaguluhan ng mga maling impormasyon na kumakalat online na nagkamaling nagturo sa isang Islamist migrant bilang suspect sa krimen. Samantala, arestado at kinasuhan na ng mga pulis si Axel Rudacubana, isang British citizen na ipinanganak sa Cardiff, Wales. Siya ang tinuturong suspect sa naganap na pananaksak. Sinabi naman ng pulis na ang insidente na ito ay hindi tinatrato bilang terorismo. Miguel Ray De Leon, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. So sa kasalukuyan po, yung binabantayan natin na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay bahagya pang lumakas at ito ay nasa tropical storm category na may international name na si Ampil. Yung pangalan po na Ampil ay nanggaling po yan sa bansang Cambodia na ibig sabihin ay tamarin. At kung makikita po natin dito sa ating latest satellite image, itong si tropical storm Ampil ay malayo po sa ating kalupaan kaya hindi po natin inaasahan na makakaapekto ito sa anuang bahagi ng ating bansa pati na rin sa mga susunod na araw dahil patuloy po itong kumikilos sa direksyong northeastward o papalayo po siya ng ating Philippine Area of Responsibility although may pagkamabagal po yung kanya magiging pagkilos. Samantalang, ang nakakaapekto po, weather system nakakaapekto ngayon sa ating bansa ay patuloy pa rin uiiral ang southwest monsoon o hanging habagat nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon pati na rin sa may western section ng Visayas. At kung makikita po natin dito sa ating latest satellite image, meron po tayong namamataan ng mga kapal na kaulapan, lalong-lalo na dito sa may bahagi ng northern Luzon, kaya asahan pa rin po natin ang posibilidad ng mga kalat-kalat mga pagulan sa ilang bahagi ng northern Luzon, central Luzon pati na rin dito sa may extreme northern Luzon area. Meanwhile, sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, generally fair weather conditions po tayo. Wala po tayo namamataan ng mga kapal na kaulapan na posibleng magdulot ng maghapon o buong araw ng mga pag-ulan sa nalalabing bahagi po ng ating kapuluan. Although may mga kaulapan po tayo namamataan, hindi po siya tumatagal. So asahan pa rin po natin magpapatuloy yung generally fair weather conditions or mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga tsansa pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms o mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan. At sa mga susunod na araw, at ay asahan po natin na patuloy kikilos papalayo itong si Tropical Storm Ampil papalayo ng ating bansa. Samantalang patuloy pa rin ang iiral itong southwest monsoon hanggang sa darating na weekend at posible itong magpaulan, lalong-lalo na sa ibang bahagi ng northern Luzon. Meanwhile, mapapadalas lamang po yung mga afternoon rain showers or thunderstorms sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Kaya ihanda lang po natin yung ating mga payong o mga pananggalang sa ulan. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning sa ngayon, banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon ang mararanasan sa ating mga karagatan, kaya malaya pong makakapalawat ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sasakyang pandagat. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:42 a.m. at lulubog mamayang 6:20 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang.
Naniniwala ang isang political analyst na maaaring hindi nagugustuhan ng publiko ang pagiging vocal o pagsasalita ngayon ni Vice President Sara Duterte kontra sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya bumaba ang ratings nito sa latest surveys. Magugunitang sa pinakahuling survey, lumalabas na tila mas umaangat ang grado ni Pangulong Marcos Jr. at mas dumami rin ang nagsasabing sila ay pro-Marcos kumpara sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Sila Lane Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Tila nag-iiba na ang timpla. Ito ang pananaw ng isang political analyst na si Professor Edmond Tayaw sa pagiging maboka ngayon ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Professor Tayaw, maaaring isa ang pamabatikos ni VP Sara sa mga dahilan kaya bumababa ang kanyang rating sa public surveys. Sa June 23 to July 1 survey ng social weather stations, bumaba ng 19 points o naging 44% ang net satisfaction rating ni VP Sara mula sa 63% noong Marso. Ang pinakamalaking factor yung galaw ng Vice President. Parang masyadong entitled yung dating. Yung pagpapatikos kasi is not necessarily wrong in itself. Hindi naman porke nag-criticize ka ng gobyerno, magre-react na ang mga tao sa'yo. Ang problema, kung mag-criticize ka na kumaga plain and empty criticism, kumaga parang makapagsabi lang na hindi ka pabor, yun na yung ginagawa mo. Ayon kay Professor Tayaw na presidente at CEO ng Political Economic Elemental Researchers and Strategists o PEERS, tila nag-iiba na ang imahe ni VP Sara kumpara sa pagkakilala sa kanya ng mga tao noong bahagi pa siya ng gabinete ng Pangulo. Sara, that many saw before is prudent political leader who acts more than make pronouncements. And many of the actions of Sara that many knew before has always been to suggest alternatives to prevailing policies, and alternatives to address issues or problems faced by the country or by the people. But recently, the Vice President has not been forthcoming with many of the issues that we face. Kapansin-pansinaan niya ang tila panay na nitong pasaring sa administrasyon pero tahimik naman sa ibang usapin gaya ng issue sa West Philippine Sea. Posible ring nakaambag sa bumabagsak na ratings ni VP Sara ang hindi magandang relasyon ng pamilya Duterte at pambabatikos ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Marcos. Sabi ni Prof. Tayaw, bilang isang political leader ay dapat maging mas maingat si VP Sara sa pagsasalita tungkol sa anumang issue dahil marami ang nakikinig sa kanya. You should be able to offer an alternative. Because at the end of the day, you're not seen as an ordinary political leader. You're seen as an alternative to the president himself. Pero sa tingin ng political analyst, ang pagdaos-dos ng rating ni VP Duterte ay hindi naman nangangahulugan na mas marami na ang tiwala sa Marcos administration. Wala rin siyang nakikitang epekto nito sa political career ni VP Sara kung tatakbo ito sa 2028 elections. Usually elections are decided at the most 1 year before it happens. Malayo pa naman ang halalan at maaari pang magbago ang ratings ni VP Sara at pulso ng publiko depende sa mga issue. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Pinili ng bagong Iranian president ang isang top diplomat pragmatist upang maging kasapi ng gabinete nito. Makatutulong umano ang hakbang na ito upang mabawasan ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinka. Live! Hataw Balita Ngayon.
Hello Klein, kumusta kayo dyan? Sino itong mga opisyal na bubuo ng gabinete ng bagong Pangulo ng Iran? Iniharap ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang batikang pragmatist diplomat na si Abbas Araghchi bilang bagong foreign minister. Dati ambassador sa ibang bansa ang 61-year-old na top diplomat. Gumanap ng mahalagang papel sa nuclear agreement negotiation si Araghchi noong 2015 sa 6 na makapangyarihang bansa sa mundo. Napili ni Pezeshkian si Araghchi na makatulong upang maresolba ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang pag-aproba ng mga mambabatas sa bagong lineup ng gabinete ni Pezeshkian. Balik sa iyo, Marie. Yes, Klein. Bukod sa mga naitalagang bagong miyembro ng gabinete, sino pa ba yung mga opisyal na kabilang sa nominasyon ng Pangulo? Marie, hinirang din si Pezeshkian bilang oil minister, si Farzaneh Sadek naman bilang Minister of Road and Transportation habang natiling Minister of Intelligence si Ismail Khatib, Marie. Klein, sana maging effective itong strategy na ito, ano? Salamat, Klein Singka, mula naman sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon. Libo-libong mga residente ang napilitang lumikas matapos ang naganap na Israel strike sa isang school shelter sa Gaza. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita ngayon. Charles, ilang mga residente ang apektado ng pag-atake ng Israel military sa Khan Yunis na bahagi ng Gaza. Sherwin, libo-libo mga residente ang lumikas matapos magpatupad ang bansa ng massive evacuation sa Khan Yunis dahil sa Israeli strike sa Al-Tabin na nagsilbing shelter ng mga residente sa Gaza na wala nang matirhan. Ayon sa mga otoridad, umabot sa mahigit sa 100 ang nasawi at dose-dosena naman ang sugatan matapos ang naturang insidente. 3 bomba ang tumama sa nasabing eskwelahan na nasa timugang bahagi ng Gaza. Ayon sa Israel military, ang target ng airstrike na ito ay atakihin ng militant group ng Hamas na ginagawa umanong hideout o command centers ang paaralan. Patuloy naman na itinatanggi ng Hamas na nag-ooperate sila sa mga civilian faculty katulad ng eskwelahan at hospital. Balik sa iyo, Sherwin. Charles, paano yung ginagawang paglikas sa mga apektadong residente sa Gaza? Sherwin, sa ngayon 10,000 mga residente ang napilitan nga lumikas sa kalagitnaan ng gabi. Patungo naman sila sa kanluran ng Mawasi at Hilaga sa Deir al-Bala na bagaman ngayon ay napupuno na rin ng daan-daan libong mga tao na nawala na kanilang tahanan. At inihayag na rin ng Palestine officials at ng United Nations na wala nang ligtas na lugar sa nasabing teritoryo dahil bagaman ang mga itinuring nilang mga humanitarian zones ay binobomba na rin ng Israel. Balik sa Sherwin. Alright, maraming salamat Charles Corpus mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Natuklasan mula sa isang pag-aaral mula sa McGill University na ang microscopic air pollutant mula sa mga sasakyan at industrial plants ay nagdudulot ng pagkamatay sa humigit kumulang 1,100 residente sa Canada kada taon. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Hataw Balita ngayon. Nagpapataas ng panganib ng kamatayan ng ultrafine particles o UFP na mas maliit sa 100 nanometers batay sa pag-aaral na inilathala sa American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Nagdudulot umano ang long-term exposure sa UFP ng panganib ng mortalidad ayon kay lead investigator Scott Weishenthal. Binantayan ng mga mananaliksik ang antas ng polusyon sa hangin sa Toronto at Montreal mula 2001 hanggang 2016 at natuklasan na ang mga UFP ay may koneksyon sa kamatayan. Nakapapasok sa katawan ng tao ang mga particles na ito at nagdudulot ng sakit sa puso, baga at ilang uri ng cancer. Ayon kay Weishenthal, mas mataas ang concentration ng UFP sa mga lugar malapit sa highways, airports at rail yards kung saan nagbo-burn ng fossil fuels at organic material sa malaking bilang. May mas mataas din na concentration ng UFP ang mga lugar sa Montreal at Toronto na malapit sa mga industrial area.
Dahil dito, kinakailangan na maglagay ng concentration limits para sa UFP ang Ottawa at mga probinsya tulad ng ginagawa sa iba pang pollutants tulad ng fine particulate matter. Hindi pa nagbibigay ng komento ang Health Canada at Environment and Climate Change Canada tungkol dito. Sinabi ni Wei Chantal na dapat bigyan ng pansin ang epekto sa kalusugan ng UFP at mag-introduce ng polisiya para mabawasan ang emisyon ng particles na ito. Dapat na nakatuon ang mga hakbang na ito sa mga lugar kung saan nagaganap ang combustion ng fossil fuels at organic material. Erica Luzong, Humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Muling idinaos ang Siam International Math and Science Competition sa Bangkok, Thailand, kung saan namayagpag ang galing ng mga kabataang Pilipino hindi lang sa sports, kundi maging sa academics. Ito ang humahataw na balita ni Paula Porta. Hataw Balita Ngayon. Muling nagwagi ang mga kabataang Pilipinong lumuhok sa ginanap na Siam International Math and Science Olympics o SIMSO na isinagawa sa Bangkok, Thailand mula August 9 hanggang August 12, 2024. Nakipagtagisan ng talino ang mga kinatawan ng Pilipinas sa 15 bansa. 26 na gold medals, 45 silver at 44 na bronze ang nakuha ng Team Pilipinas. Ibinahagi naman ng isang estudyanteng kalahok ang dahilan ng patuloy niyang pagsali sa ganitong kompetisyon. I like joining competitions because not only do I gain experience from doing math, science, I also get to meet new people from different countries and also new friends. It should be not to be scared to try new things and also to be positive in everything you do, because if you're negative then nothing will happen, and also be confident in everything. Isang malaking pasasalamat naman ang nais ipaabot ng isang Cambodian participant sa kanyang ina dahil sa suportang binibigay nito sa kabila ng pagiging single mom. What motivates me? It's the achievements that I was able to get, and also the happiness that it brings to my family. I just want to say thank you for supporting me and for everything you've done for me. I'm really grateful for that and I love you. Inspirasyon naman ang hatid ng Presidente at CEO ng International Champions in Education na si Robert Fordan sa mga kalahok ng bansa para sa kompetisyon. I organized ICE to inspire other kids all around the world to excel more in the fields of math and science, because this is the important aspects of our education today. Last year we have a successful event here also, so I think next year will be a bigger one, more countries coming in, and hopefully we can bring honor to our country, Philippines. Dumalo rin sa event ang direktor ng teaching profession sa Thailand na si Tiranuk Saipunya at nagbigay ng kanyang mensahe. I think this SIMSO is impact for children a lot, or children in Thailand or children around the world. They join this SIMSO because in the future they will be a doctor, a scientist, engineering, and maybe they will make the thing very important to the world and to Thailand and to their country too. Sumuporta naman at proud ang Vice Consul of the Philippines to Thailand, Susan Poby Sabado. Representing Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, para sa mga kinatawan ng Pilipinas sa event. Well, of course, firstly, it's my honor to represent our ambassador here to this event. In events like this, magandang makita na yung Pilipinas, ang laki ng delegation. I'm very proud, of course. Ang dami nating mga awardees na participants, and our organizers actually Filipino din, diba? So it's great that we have this event to showcase yung kagalingan naman ng Pilipino sa science and mathematics. Hindi hadlang ang edad, lahi at estado sa buhay upang maibahagi ang galing sa agham at mathematics gaya ng mga kabataang Pilipinong nakilahok at nakipagtagisan taglay ang kanilang angking karunungan. Paula Porta, Humahataw sa Balita Ngayon.
plano ng National Irrigation Administration na makapagbenta ng 29 pesos per kilo na bigas sa 6 na probinsya sa Kabikulan sa buwan ng Setyembre. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Tinatayang 1,545 na hektare ng taniman ng palay ang nasa ilalim ng contract farming program ng National Irrigation Administration sa 6 na lalawigan ng Bicol Region. Bunsod nito, plano at inaasahan ng NIA na makapagbenta ng mura, malinis at bagong aning bigas na aabot sa 29 pesos per kilo o 290 pesos per bag na naglalaman ng 10 kilo. Ayon kay NIA Bicol Regional Manager Gaudencio de Vera, 1,544 na hektare ng taniman ng palay ang nasa lalawigan ng Camarines Sur at Sorsogon. Ibebenta ang mababang presyo ng bigas sa iba't ibang Kadiwa stores at NIA offices sa rehiyon. Isa sa ilalim naman sa monitoring ng kagawaran ang mga tindahan ng Kadiwa maging ang mga opisina ng NIA upang huwag masamantala ang pagbebenta ng bigas. Bibigyan naman ng prioridad na mabentahan ang mga senior citizen, solo parents, person with disability at ang mga less privileged sectors at individual. Inaasang nasa mahigit 7,720 na metriko tonelada ng palay ang aanihin ngayong panahon ng anihana. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Isinailalim na kahapon sa state of calamity ang probinsya ng Batangas, bunsod ng di mapigilang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Layo ng hakbang na tugunan ang mga hamon sa seguridad ng supply ng karne at protektahan ang kabuhayan ng mga lokal na hog raiser. Si Lynette Bahe, humahataw. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 8 bayan ng apektado ng African Swine Fever sa lalawigan ng Batangas. Kabilang sa mga ito ang Lobo, Calatagan, Lian, Rosario, San Juan, Tui, Talisay at Lipa City, Batangas. Bunsod ng pagkalat ng ASF sa Batangas, sinang-ayunan ng Batangas Provincial Government ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC na ilagay na sa state of calamity ang buong probinsya kahapon August 12 upang magamit ang pondo para sa pagsugpo sa ASF. Ayon kay ASEC Arnel de Mesa ng Department of Agriculture, kabilang ang Batangas sa mga unang makatatanggap ng bakuna ngayong buwan ng Agosto. Sinabi rin ni ASEC de Mesa na ang mga biyahero ang dahilan ng pagkalat ng ASF sa lalawigan ng Batangas. Samantala, dahil sa pagtaas naman ng kaso ng ASF, maraming mga lokal na magbababoy ang nahaharap sa matinding hamon na naging sanhi ng pagbagsak ng presyo ng karneng baboy sa ilang pamilihan, kagaya na lamang ng palengke sa Lipa City, Batangas. Bumaba ang presyo ng karneng baboy mula sa 350 pesos hanggang 280 to 300 pesos na lang ang kada kilo. Ang laking epekto sa amin noon, nung balita na gano'n. Kahit na nagbaba na kami ng presyo, wala pa rin bumibili. Ang laki na ng binaba namin kasi dati 350 ang kilo. Ngayon nagbibigay na kami ng 300, 290, gano'n, iba-iba na ang presyo. Halos ayaw pa rin bili ng mga tao. Kasi nga natatakot sila na baka nga daw gano'n, mga may sakit ang baboy. Ayon pa kay Aling Lorna, dumadaan sila sa maraming proseso tulad ng permit, checkpoint at inspeksyon bago makarating sa pwesto nila sa palengke at upang ma-check din ng maayos ang mga baboy. Sa kabila naman ng pagbagsak ng presyo, sapat pa naman ang supply ng karne ng baboy sa mga pamilihan, subalit pinipili na lang ng iba na huwag na muna magtinda ng karne ng baboy dahil naging matumal ang bentahan ngayon. Panatag naman ang loob ni Aling Milet na bumili pa rin ng karneng baboy sa kabila ng kumakalat na ASF virus. Dito ma'am sa binibilihan ko, panatag ang loob ko. Kasi siyempre, malimit ako sa kanila nabili. O yun, yung... Kasi sabi nila, ini-inspection naman yun ng kaya dito talaga ko nabili sa kanila. Apektado rin ang ilang mga tindera sa karinderya na nagdudulot ng pangamba sa kanilang kabuhayan, gaya na lamang ni Aling Luisa. Nakakapagtinda din naman, pero talagang matumal. Malaki talagang inihina. Ang 1 kilo, bigyan na nga maubos. Sobrang hina talaga.
Sa kasalukuyan, umaasa ang mga tindera at may-ari ng karinderya na muling makabawi at makakuha ng tiwala ng mga mamimili habang patuloy ang pagmonitor sa sitwasyon ng ASF sa rehiyon. Lineth Bahe, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Oseas, Kapitulo 14, talatang 9. Sino ang pantas at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito at mabait at kanyang mga lalaman, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid at lalakaran ng mga ganap, ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsang. Ayan, gusto ko lang magpasalamat kay June Soriao na humalili po sa atin kahapon. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-13 sa buwan ng Agosto 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Pulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, August 13, 2024. Mula rito sa birthplace ng California, walang iba kundi San Diego, California, USA. Ako si Beverly Saison. At ako naman po si Marie Peñaranda mula dito sa Austin, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.